Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our church authorities. Bless our benefactors, donors, ministry partners, the people who are working behind of this ministry. Pilo-pilo nga pabor, panalangin, grasya, ibubo mo ngadto kadila, Amahan. I pray for our government officials, enlighten them. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, TV Cable Ubay Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia, our ongoing expansions, hookups, our staff, management, board of directors with Boss John and Boss Ligaya and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Father, bless our businesses, Altia Business Center, our Altia Highland, may Labuans Almantia, and the rest of the people who are working behind of what I am doing. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD. As I pray, Father, that you may bless our advocacies for our less fortunate, for our environment, for our scholarship, for our advocacy for the progress and prosperity of all your people, about their souls, about their lives, about their living. Father, in Jesus Christ of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, pains, worries, agony within, I dissolve you in Jesus' name. Father, please extend your healing touch. Hikapan ni sakit sa utok, matanong baba, liyo kasing-kasing sa atay sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, cells, buko, sapat sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, all aspects of our bodies. Father, please restore, redeem, repair in Jesus' name. As I pray, Father, sa tanan nagsunod sa telebisyon, sa radio, sa internet, sa pamantalaan, dininggot ko pabatiya sa mong panalangin. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us, comfort us. Santa Maria sa Jose, sa Marikangel, sa Maria Escriba, Mother Teresa of Calcutta, pray for our advocacy for the less fortunate. San Thomas de Aquinas Agustin, pray for our wisdom. Anthony Padua, San John Vianney, pray for our preaching. San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Chofilo Camumut, for Anthony Olsens Bravos, blessed, our relatives in heaven, please be with us, pray for us, guard us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala di San Lucas, Kapitulo 2, by 2 ngadto og 40. Ginganlag Jesus ang bata. Sa 8 na kaadlaw ang bata, gihimo ang seremonya sa pagtuli kaniya. Ginganlan sa Jesus ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria, sa wala pa ipanamkon ang bata. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa nidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganay nga lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad og usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Nining panahona may tao nga nagpuyo sa Jerusalem, naginganlag Simeon. Maayo siyang tao,
ug madlukon sa Dios o nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniyang Espiritu Santo ug ipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaan sa Ginoo. Nianduan sa Espiritu misulod si Simeon sa templo sa gidala na ang bata nga sa Jesus sa iyang mga ginikanan dahil sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikuha ug gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon, Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na ang imong sulugoon mupanaw nga malinawon. Kay sa kagalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam at tubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa maya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Ang amahan ug ang inahan sa bata na ibulong sa pagkadungog nila sa gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya gipanalanginan sila ni Simeon ug bingon kang Maria inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siyang ilanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao ug tungod diini madayag ang ilang mga tinaguang kunahuna. Ug ang kaguol nga sama sa usa ka hait ka espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ay usab ka propeta nga babae nga lag-ana anak ni Panuel sa banay ni Aser, tigulang na siya 7 na katuig siyang nakig-uban siyang bana. Unya nabalo siya hangtod nga 84 na iyang edad. Wala gid siya mobiya sa templo adlaw gabi, nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Ngadto gayong takna miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. Today we are celebrating the presentation of Jesus Christ at the temple. According to the research of Inang Irene, the presentation of the Lord 40 days after Christmas, Jesus took Jesus to the temple of Jerusalem to present him to God. It was in obedience to the law of the Lord that had prescribed, consecrate to me every firstborn that opens the womb among the Israelites, for it belongs to me. Exodus chapter 13. The church commemorates the presentation of the Lord with the procession of the blessed candles. They symbolize the light brought by Jesus into the world, which expels the darkness of evil and death. Mao ni gingon sa John 12, Christ said, I am the light of this earth. Kaniadto ang gibitbit ni Jose Maria si Kristo karon sa atong kapanahonan kandila, simbolo sa representaan nga kahayag nga mao si Kristo. Do you know Matthew chapter 5, 13, 14? All of us are called to become the salt of this earth, to become the light of this world. Kita giagdasad ang mahimong kahayag. How? In what way? Musigaw ta ang atong kabuutan, ang atong maayong gawi, ang atong mga maayong binuhatan, ang atong mga maayong palig-ingnan. In other words, will become an icon in the middle of us for other people around us nga mahimong tatanggiya suga sa madagadlaw. Because the truth, according sa teolohiya, all of us are born on this earth to become like God, to become like Jesus Christ. And we are remembering Jesus today, that He is the light of this earth. 1 Peter 2:21, according to St. Peter, imitate Jesus Christ. Meaning, today we are called, reminded, inspired, na mahimong tatangtastag sa kakakahayag in our own little way. Manigaw the centuries of Jesus,
be a saint in your own way. Pagpakasanto sa ginagmay nga paagi sa imong kinabuhi. Munang today we are called to become the light of this earth. Malgabi rin, San Jose, thank you for presenting the true light na mao si Jesus Christ. Pray for us na kami usab unta mahimong sama ni Jesus Christ, nakahayag sa kalibutan, magiya sa uban, magsiga aron ang kangit-ngit mapapas. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining, connecting, tuning in. Whoever you are, wherever you are, thank you for following our daily broadcast using our different modern technologies. Kay kining ubos yung alagad gamantala sa Ebanghelyo using modern technologies, radio, television, lokal and satellite, internet, Facebook, website, YouTube, and in fact, ibang din atong gi-upgrade ng atong internet ministry. Lipay kita tungod kay nag-increase ang nag-follow, nag-visit, nag-like, nag-share sa atong mga articles sa internet. We have also our diverse ministries in newspapers. We have 5 newspapers atong gisulatan. 4 ka inadlaw, 2 ka English, 2 ka Bisaya, o 1 ka in English matag semana. We have our magazine in Cebu, that is a monthly publication, The Oasis Magazine. We have our latest book, To Make Your Soul Incredible. For more inquiries, please inform me if you want a copy of my latest book para ninyo. Dako ning tabang, believe me. Muna akong pagtuo. Our past givers, thank you for joining us again. Lipay kayo ko tungod kay wa ko ninyo biyai totally. Then our monthly givers, thank you for your kindness and generosity, for your faithfulness. Kasabot mo ngang matagpatak sa inyong tabang sa atong ministeryo, that is counted tungod kay we sustain thousands of money for our broadcast every month. Dili twice a month, dili yearly, kundi binuwan ang atong gikinanglan na financial support sa atong ministeryo to sustain our diverse ministries. Para nako, this is a divine logic. Bugat og lisod itabang kung nakita ninyo nga way abot ang inyong giitabang. Pero as far as I am concerned to our ministry, we are getting stronger, we are expanding, and I would like to inform all of you, our tower in Laka is upgraded. Gisak-an ang atong signal, and I would like also to inform the public in Central Bohol, like Carmen, the heart of Bohol, and neighboring towns, madungog na ang atong wali. Mao ni ang good news tungod ni sa atong mga upgrading sa atong mga towers ni ining atong network. Unang in behalf of Boss John Daniel, akong ipaabot ninyo ang iyang pagpasalamat sa tanang subscribers, sa tanang mga mi-hook up sa tua, sa atong mga advertisers, whoever you are, thank you for that. I feel newcomers to join on this ministry. Kaya ba ko na kay plano, and hopefully you will start it today. Sugdi ni ining adlaw. Our latest givers, thank you to Jose og Inday Judel Galindez, usa ni ka registered nurse, anak ni late Adi Galindez, ang head sa Agriculture's Office Garcia. Thank you, Day Judel, Tay Buni og Bobby Elibira, ang magtiayon nga nagsuporta sa tuwa kaniadtos na Bobby ra maminaw nato, pero karon yang bana daw may maguna. Edita
Bilicario, Edmundo, o Claret, thank you. O Bunga Ilaya. Bunga Ilaya, mahal ko kayong lahat. Mga daguplo diya. Then, thank you, Johnny Mayla Akdal na negosyo ni LTO Insurance. Thank you. Geraldo J. Galintis atong haligi. Igagaw ni sa asawang paribert Lucy Laronilia. Ito sa haligi, with nantibidad sa Hunia. Malakyas Ali Amparo ginakot. Silingang Ramon. Inko Ramon. Na Ramon Silsiap. Then, thank you also Russell ug Arnold Daldusa, negosyante og ice cream, magtutudlo, tapos gawas yang bana, double ilang efforts kani, mo'y dapat. Paridudong og lukring bye-bye, please do prayers, pamilya ning o Maria, nay Duding, Elaine, do prayers to Kiara Cristo for the completion also of their mansion. Ilang mansion, giandam sa atong mga bisita sunod. Salamat. Then, thank you, Asteria Galido, magtutudlo, Asteria Tarot, sister-in-law ni Inang Irene, Dopres Tamil, Jamil, Milani, Bril, ug Mills, for their protection and blessings. George sila Kagampang, Tiya sa Garcia, mga Kagampang, pagpalain kayo, silingang Narsing Galbo, Kipriing, with LG Alop, Bisprining, Pilina Bosio, ang dunay Siraji machine sa Malinaw Garcia, igsuon sa ning primo, thank you. Igso Persimini, mga Lo Alaba, pagpalain kayong lahat yan. Mike Almalawayon of Ginsularan, silingang Kumaring Injing Galanido, sa Lumalo, thank you. Liliana Sibis, Ginga Sibis, Pidiria Sibis, thank you. Mando Elections, thank you. Pariasinto sa Rumjik Rygods, thank you sa suporta. Then, thank you also to Biro Piningamura, Aligi Nato sa Garcia, Quaris family, Abilia Pilasar, Joseph Cataranian, Jackson Pinoba, Minty Puping Lakri, then Tina Palma, Ubasyang Pamilya, Ginikanan, former Barangay Captain of Abihilan, people of Abihilan Kandial, thank you for tuning in right now. Dunya Mildred, Negosyante Gabo Natasha, some of her products are available at Altia, the home of your Tablia. Cookies ni Crisons, keep praying for Nay Caridad, The Boy, Dorins Goldsmith, Anas Altia, Pinting, come for more inquiries kay si Jupos Arnsain Mupintal, haplas nga imbinto, na Nida Escobilia, akong legal counsel yung anak, Attorney Esther Escobilia. Attorney Pruni, usasa na sa atong mga legal counsels sa atong ministeryo. Ingon sa brother, anytime, namis imong likod ug unsa imong gusto. Nang lipay kay tungod kay naay mga lawyers who are with us, niya ako sang i-recognize ang akong professor si Attorney Nelson Anyula, kaubang Fred Amura, kauban nato sa buhat. And also thank you Adelimit, pagpalain Auring Lito Liado sa Luok, ato raning gibasa sa Tarbibi kini mga present givers. Thank you if they give today. Salamat kaayo. Og sa tanang may donate sa Garcia, care of Adelimit. Papiskamado, we're praying for you. Dunyas giwang agaw chupi, i-praying negosyante, mag-uuma, maunay dapat asawa og siman, dapat mo kayo doble para mabuhi ang mga anak. Kana, muna akong challenge ninyo, mga wives of the overseas workers, diskarte mo. Keep praying for Coffee Family, Ranyan. Keep praying for Naipia Rangki, Tikuglanda Galabo, Bandalosero, Yapigampo, mga Yabelikastin, Atoris 5, Yapigampo, Tay Binmaban, I remember you, Silingang Binji Tunaklan, how are you? Then, latest givers yesterday, Nailimon, came to Altia, kay nihatag si Ginile, ilaning anak with Victoria na sa ticketing office diya sa second floor, tapad ni Rick Mill, Sagbayan, sa Sibis Body Finish Gym, thank you. Nailinda sa Isdaan Section, thank you also, pagpalain kayo. O sa tanan nga nagampo para kanato, Castores family, pray for Edgar
and also kunyado tay tingting with Romao taga-kugtong mga professors na ako diya, mga maputol, sombrio, ha? Kabalo mo, pag-asa ko, ang akong mga professors mingon yun, brother, Edsel, nasunod minimo, di ka malipay na, ang akong mga professors, mentor sa kolehiyo, ako na nagtudlo, karon I'm just kidding. Pero tinuod na siya, sa high school o sa kolehiyo, even my mentor sa Pangginoo, like Hormatzilos Michael, principal man ni Sayansay Ubay, mentor gana ako, di gina ko malimtan niyang dagway. Even Winston Byron, if you know him, sa kugtong, Henry Piloton, kaila mo na, mentor sa dako na. Dangog mentors when I was young. And you know what? Presently, they are now following our daily broadcast. Mga tan, Makinano, Gulde, Riwa, mga ligi natos anda, people of Valencia, pagpalain kayo going to Lila, Dimiao, people of Ubay, mahal ko yung lahat, mga Flores aton, nainumdum di ko, bago pang nag-birthday akong kinakusgang uyuan. Retired di siya gikan sa Alicia Municipal Trial Court, si Manong Bini Lakaran, uyuan, nako ni, iyaning si tawagan ni amahan sa asawa sa mayor sa Alicia Along Ayuban, yang father-in-law, not mistaken, father-in-law, so ni sa kong inaan, nag-birthday bago pa, happy birthday, nang-imbitar siya sa amo raming banay, wailain. Na siya, thank you people of Alicia, mga aton butil, mga butlig diya na isusing, kuha ko masayop, pinangga na ako ni tungod kay nakapuyokos lang balay tas taas ng mga panahon. Father Dodo Boylis, thank you. Please pray for Father Dodo Boylis, amigo ning Father Rioms, Father GC. Ito makaparian tong Kuraparuko na kinabrightan Monsignor Ignacio Reyes, kinabutanan di Malalis Monsignor Orencio Ubak, Father Bios, Father Lumakang ug atong Deacon o sa tanang mga kaparian sa itong palibot. Merspin, thank you for assisting us with your children. Toydos, Renacar, Torta, whatever, come to Altia for more inquiries sa mga negosyo nato sa Altia. Na nga itong simple negosyo. Please come and visit. Gasang family, tayo migay man ang nina akong pamilya na Spondol. Nailo sa Sibis, kay praying. Dungmin sa Albino, kay praying for the completion of their mansion. Tay Cruz in the school, pagpalain kayo, ubani o Frida Abuiba o Escobilya, how are you? Taga Duero, taga Gindulman, tagahapna ang yuta sa akong katigulangan. My wife told me ngano ko nung pirmi na ako i-mention ang akong mga paryente, relatives. Siyempre, nagpaila na nga mahal ko kayong lahat. Mga Akas, Yufik, Luma, mga Bernadas, Lakaran, Closas, sides kong wife, Aison, Porsuilo, Albino, mao na mga dugo nako niya kining Akas, Lakaran, gika manigagna, mao nang musugot mog sa dili, tagahagna gyud ang akong lahi, tagahagna ang akong dugo, mao nang ato ning karuhon, bisag pagatong susihon, subayon, ang historical nga hereditary nining ubos niyong alagad, ang akong genes, origins, clans, naagini, sagna, Akas og Lakaran og Bernadas. Mao na siya. So sa tanan nga mga nagampo, nagplano mutabang sa mga taong nagsunod, sa mga taong sigigtig sa kuha, mga dablo tumakin sa kalipay nguog, taga Surigao, taga Camiguin, taga Cagayan de Oro, taga Bukidnon, Alite, outside Bohol provinces, keep following. Maasin City, thank you for tuning in. Og sa tanang mga silingang kalungsuran na kanunay nga nagsunod og nagampo, may the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni mitungod sa paghalad ni Maria o ni Jose sa ilang anak.
Because according to the law of Moses, ang panganayng anak ihalad. Muna ilang kultura ug tradisyon. Now, ang Diyos bagyod nanginanglan og usa ka butang, apil ang tao. Muna pinakalindot nga pangutana nako for all of you today. Nanginanglan ba ang Diyos og tao, butang, anything, any object, any money, any material thing on this earth? Muna akong pangutana ninyo, ako na pitubag, wala. Wa gyud kinanglang Ginoo bisag usa ka sentimo, bisag usa ka buok, bisag ikaw, wala. Nani sa Acts 17 verses 25 upward, ug wala usab siya magkinanglan og bisag unsa gikan sa tao, kaysa man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao ug sa tanang butang gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawan ug gipapuyo sa tibuok kalibutan. Buhat 17 versikulo 25 upward, ingon kining maong sulat ni Pablo niya, half of this book sinlat maning Lucas. According to the author, ang Diyos wala gina magkinanglan pagkaon, bugas, kwarta, anything, iniman, ngano, logic. Psalm 90 verse 2, wa pa'y kalibutan na ana siya. He was already existing on this earth. Meaning, kini diayng paghalad nato, my dear people, this is not in favor of the living God, but the truth, the fact, listen to me, di mo maka-catch up sa akong point, this is in favor of us. Ngano, sa divine logic, ang Diyos wa na magkinanglan og bisan unsa, including us. Who are we? He's still God without us. Muhatag kag kwarta, dili still God. Dili kay kumuhatag kag kwarta ang Diyos, ma-increasean ang iyang pagka-Diyos, ihatag nimo imong anak, firstborn baby, bisa pagtanang anak. It does not mean that the nature of God being a God is increase once ihatag nimo imong mga anak. No, sa pagkatinuod lang, walay bisan unsa gikan sa tao gagikinanglas Ginoo sa iyang pagkaginoo. Ato ning karon medyo may pagka controversial ning akong pamahayag, medyo may pagka-technical, pero makasabot mo. Tungod kay kinimugong tradisyon sa mga Hudiyo sa paghalad silang panganay nga anak. It does not mean nga kung ilang ihalad ang ilang panganay nga anak, ang Diyos madugangan siyang pagka-Diyos. Kaya wa may makadugang, makakuha niya, makapakunhod niya. That is written in Sirach chapter 42. Way makapadugang, way makapakunhod. God is infinite, fixed. Sa ato pa, this law was invented. This law was instituted. Ngang ilang firstborn baby must be offered, must be presented, must be dedicated to God. For what reason? To test the hearts of the parents. Because I do believe in this principle in life. Give reflects to the disposition of the giver. Ang gasa mo replika sa kahimtang sa naghatag, sulod sa iyang kasing-kasing. Naliman mo anak, pangayuos Ginoo. This is in connection to Genesis chapter 22. When God told Abraham, Abraham, can you offer Isaac to me? And you know what? Isaac, the firstborn baby of Abraham, before God gave Abraham all children on this earth, as his children also, the results of his obedience to the living God. Kaya ang Diyos mingon sa Genesis chapter 22, Abraham, pwede bang imong i-offer imong anak nako? Ingon sa Abraham, ha? Grabe naman, Panginoon, my Lord, my God, Yahweh, El Shaddai, akong anak imong pangayoon.
Pero because it was their law, nabay nahimo sa Abraham? Wala. Pero kabalo mo, dili ordinary ang pagpangayo sa anak ni Abraham. Ngano, iyamang patyon. Unlike ni Jesus Christ, according to our gospel, Jesus was just presented at the temple in front of God, in the altar of the living God, in the sanctuary, in the holy place, inside at the temple. While Isaac was asked by God from Abraham to be killed, to be burned, diha ibabaw's bukid as a burnt offering. Pero look at what happened. Although ang gipangayos Ginoo amazing, talagsaon, undescribable, but still Abraham obeyed God in his instruction to him. Ug diha milakra ang kinaiya ni Abraham nga bisan ang pinakaimportanting nilalang sa iyang kinabuhi nga mao ang iyang panganayng anak, kaya niyang i-give up tungod kay mao ang order, instructions Ginoo ngadto sa iya. Pero may point, si Isaac bagyod gikinanglas Ginoo? The answer is absolutely no. Si Isaac became only an instrument to test the inner disposition of Abraham. If really Abraham can obey the commandment of God, the instruction of God, nga iyang i-offer ang iyang anak. Meaning, kadto di ang panganay nga anak ni Abraham nga si Isaac, kadto usalang ka kahimanan, aron sukdon ang kinaiya ni Abraham kung kaya bagid niyang ibaylo ang iyang anak tungod lang siyang pagsunod sa atong langit ng amahan. And this is my point. What you have given to God, anything, any object, any person in your life, it reflects, mo reflects na, it reflects sa imong inner disposition. Kung unsa gidi ay ka-valuable, kung unsa ka-importante ang Diyos sa imong kahiladman, sa imong pagkatao, sa imong kasing-kasing, sa imong pagkaikaw. Mao nang ako prangka musulti ninyo, ang inyong offering matag adlaw ba, matag Domingo, sinsilyo, ginagmay, kanapang daan, it reflects to your inner disposition. Long time ago, some people criticized me with regards to this. But when I made my father's studies and research, I discovered the truth. Give reflects to the disposition of the giver in her inner disposition. Meaning, kung manghatag kag jutay o gamay, it reflects to your inner within. Nang imong gitagaan para di mo gamay, pilari niya. You know what? There are people who are very generous to us. Stop. Kani atong ihatag kay si Brother Edsir ba atong tagaan. Diha na ko na feel that I am valuable to the givers. Kaya naman mo, pinakadabis daw ilang ihatag, kaya ako may ilang tagaan. But you know what? On the other side, kasuway sa ko, Edsir bita na. Tagaan kami ng tiniran lang. Meaning, ang gift di ay nga ilang ihatag sa kuha, replika sa unsay naas ilang sulod. Kung ila kong givalue nga importante ang ilang gasa para nila, pinaka-importante nga ilag yung gituan nga ganahan ang makadawat nga mao, me, ako. Pero kung tanaw nilang, ordinaryo, simple, tanaw nila, Edsir bitaw na, tagaan ko lang, mga sensalin, tagaan ko mga second hand, third hand ba, nya halos di na magamit. Kana, maka-judge ko, na replika na sa disposisyon sa ilang kasing-kasing. And I would like to address this to all sponsors. Di lang kumuhukom because like Mary and Joseph, they offered tukmo o kuyabog nga no, wag magislalain. Pero nakailain niya mo-offer kag tukmo o kuyabog, it is another story. It reflects your what we call greediness, pagkatihik, selfishness. Meaning, di ko mo judge ano yung mga sponsors tungod kay naamag yung mga maoray maabot. Pero naamag yung kaabot niya, pilion yun nga gamyon, it reflects their inner disposition. Kung unsa ka valuable ning atong gibuhat para ninyo, ug unsa ka valuable ang Ginoo nga inyong gioferan sa inyong gitabang in proclaiming His gospel. Meaning,
it became a law nga ang firstborn baby i-offer sa Ginoo. Ngano, tungod kay naay mga ginikanan in the time of Moses nga dili nila kayang i-offer ang ilang anak. Kadungog mo partius mga karaan, pag mga panganay dang anak, badlungon, labi na kuno kung isud og simbahan, asa mo ana? Pag imong anak daw isud simbahan, mabadlungon, mahimong kurus, mahimong pasanon, kay imong gi-offer. Did you hear that? Pero ilalagay ng presumptions. Ngano, napanudod na skulturas mga Hudiyo, nga kung ilang i-offer ilang anak, mahimong badlungon, mahimong kurus, mahimong palasunon, unya, the ownership sa ilang panganayng anak is cut off tungod kay if you are offered like Samson sa libro sa maghukom in the Old Testament, he became a Nazario or Nazareno like Jesus Christ became Nazareno, di sa magpagupit og buhok ngano kay gihalad sila sa Ginoo. Mao ni ang meaning sa pagka-Nazareno, pagka-Nazario. If not mistaken to the exact term, pag i-offer ka, ihalad gali ka ngadtos Ginoo. Ingon diri sa listas mga pulong page 36. Nazario usa ka tawo nga naghimok espesyal nga panaad sa paghalad sa kaugalingon. Ang mga tawo dili na paimnon og serbisa, ubino, ni paputla ang buhok, ni paikapog binatay. Numero 6 1 21. Ang panaad mahimo nga alang lamang sa usa ka panahon apan may mga tawo nga gihalad ngadto sa Dios ingon nga Nazario sukad sa iyang pagkatao. That's why Jesus called Nazario Nazareno, because he was offered by experience. Si Samson was Nazario because he was offered by experience. Pero mo yun muna kog sa dili, daghang mga parents did not do it. They opposed, they refused to offer their firstborn baby. Ano? Hasol. Di po nagbuhok, di na kainom, kumbaga, totally dedicated yung life to God niya, na mga ginikanan nga lahi og plano sa ilang mga anak. Ang Diyos lahi plano silang anak, ang ginikanan po lahi plano manang nagkontrang planos ginuog silang mga ginikanan, mo na luoy ang anak. Ngano tungod kay ang kabutos ginawa masunod niya, kay ang kabutos ginikanan mao'y nasunod. Meaning, kining balaura di ay nga ang firstborn baby i-offer sa ilang panahon ni Kristo kay mauni ang gitan-aw sa Ginoo nga avenue to test the hearts of the parents. Kung kaya bagid nila isubmit ang ilang pinaka-importanting anak, nabi anak hindi importante, ang pinaka-importanting butang ba, nilalang ba, affiliated to their lives. Kaya ang uban maingon man, Lord, here is my child. Ako ni gitugyan nimo. Imo na ni. What's the logic with regards to this? Ang presumption na ingon ang mga ginikanan, Ginoo, ang akong anak mahal na ako ni, pero imo ani kay mas mahal ti ka. If you will come to the point, anything, any object sa imong kinabuhi, any person nga kaya nimong i-give up, unya mo ingon ka, Lord, mahal na ko ni, importante na ko ni, I need this, but because I love you more than what I have, mo ni ang pita ka bottom line sa imong maturity of your faith, ang pagtubo sa imong pagtuo. Nga mo ingon ka, Lord, importante na ko ni, mahal na ko ni, ganahan ko ani, hinigugma ko ni, like Abraham. Lord, mahal ako ang anak, pero mas mahal man ti ka. Mo nang every time mo offer mo sa Ginoo, na mo'y kwarta, Lord, dako ni, pamalit ni bugas, sudan, pero mas importante pa man kanako, Lord, sa bugas, sudan, ako ning i-offer ni mo. Yung Ginoo, wow, it's amazing. Do you remember? Sa usa ka byuda nga naghala diha sa templo, unsay atong maulagway ang Ginoo midaig niadtong byuda ngano tungod sa iyang paghalad sa Ginoo og duha ka dako. Diyan mo na silain, pero ingon, Lord, wa na ko'y lain pa. Pero
Mas importante man kanako Ginoo. Unya kining duha kadako simbolo ni sa unsa kadako ang akong kiladman imo ni Lord. Pero dagan nato, Lord, sincere imo Lord, daghan ko gasto Lord. Kabantay mo ana, pag muhalad mo, mo-offer mo, mo-dedikar mo para sa Ginoo, at yung ginang pilio ng pinakagamay niya, ug naagali kay plano para sa Ginoo atong iiris kay ang atong personal nga plano mo'y atong gustong tiwason. I heard that sometimes, brother, di sa mi muhatag ron kay nami gikinahanglan. Di na kumuriak ana. Ngano, sa pagkatinuod lang, mumater baya na sa panahon nga nagkrisis ka kung unsa gi mong palabihon kini bagyong ebanghelyo sa Ginoo, kining atong ministeryo, kining kalihukas Ginoo o ang imo tubag. Prangka-prangka ning pangutana. Kapila na ka mahimog desisyon sa imong kinabuhi. Sa Mark chapter 12 verses 41 to 44, ang byuda na apresit ni Kristo. Ngano? Tungod kay ang duha kadako simbolo sa iyang kamangyatagon, sa iyang dakong gugma sa Ginoo. Kapila na kami mong desisyon. Kapila na kaniabot sa puwen, muhatag ko dili. Mupadayon ko dili. Mudunit ko simbahan dili. Muhatag ko tithe sa akong simbahan dili. Mu-offer ko ron dili. You got me? Kasuway na ka niabot sa puwen, ngay nga na ang imong pagbati. Kaya ba mo ang yawa, muungong na, ayaw gahatag. Ang yawa moingon gamayara. Ang yawa moingon tawa man ka kabalo mo sa pagatinuod lang. Gift is a reflection to the inner disposition of the giver. Mo nang moingon ko ang Dios grabe gyud yang gugma nato. Ngano, yang anak gihatag for us to be saved. How about our inner disposition? What kind of inner disposition do you have sa imong kinabuhi? Sa matanga na sa imong pagka ikaw ang naa sa sulod nimo. Tinuod ka nga ang Dios may pinaka dako, pinaka valuable. Liman mo ang mga anak, liman mo sus mawad-an mo anak di lim. Ako namatyan man kog anak. I am repeating this 1,000 times. Not because I am hurt at the present. No. As a sort of reflection, nakasuway ko nawad ag anak munang kamong nangamatyan. Sus, hilom na mo hilak. Kasuway sa kuwana with my wife. Di lalim. Naman ko'y anak ron, si Tia. Sus. Di lalim. Di ko makakita sa kong anak o sa kaadlaw, do kaadlaw, sus di lalim. Ingana ka-importante na ako akong anak. Just in case, may ginoid sil, ihatag ni Mustian ako lang pangayoon. Ako inong Ginoo, Lord, tinuod, mahal na ako akong anak, pero mas mahal ti ka. Imo simple. More points Ginoo sa matag nila lang. Ngawa nang tay mulabaw niya. Mo nang giyon sa Matthew 22:37-40, love God. Ingon si Kristo, love God above everything. Love God with all your hearts, with your minds, with all your strengths. Why makalabaw? Meaning, ang Diyos may pirming labaw. Ang Diyos may pirming dako. Ang Diyos may pirming dako ug luna sa imong galaman. Kumpara sa bisan unsang importanteng butang sa imong pagkaikaw. So pa, ang firstborn baby was offered for what reason? Aron sa pagsukod sa ginikanan kung kaya bang ilang ihatag ilang importanteng nilalang sa ilang kamot, sa ilang kinabuhi ngadto sa Ginoong tag-iya. Asa ka ana? Mao ni ang akong point. And you know what? Because of that decision in life nga nahimo sad ni Maria og ni Jose. Anyway, wa magi affiliation si Jesus og si Jose kay stepfather raman. Ari ko mag-focus ni Maria. Mo ni rason, if Abraham became the father of all nations, Mary became also. Mary becomes our heavenly mother. Katolik o di ka katoliko. Ngano? Maunay resulta because God saw the inner disposition of the mother of our Messiah Jesus Christ, because Mary offered Jesus Christ to God. Niining atong ebanghelyo, Luke chapter 2. In Ginoo, I appreciate you so much, Mary,
for offering your son to me, my son also, Jesus Christ. Because of that, I will make you. Moniging sa Revelation chapter 12, 1 to 5, babaeng gikurunag, 12 kabituon. That is referred to Blessed Virgin Mary. In my proposition, ngano, di na ikalalis, if Abraham became the father of all nations because he offered his son Isaac, there's no difference between Abraham and Mary. Because Mary in our gospel presented Jesus at the temple. And because of that, Mary was rewarded. Mary became the queen of heaven and earth. You got me? Mary becomes our queen even today. Why? That's her reward for offering her son, Jesus Christ. Meaning, in every move, in every decision, in every what you call choices na imong gibuhat, there is a corresponding consequence, result. If you will make a poor decision, poor consequence will come. If you will make a good decision, good consequences will come. In other words, sa matag desisyon dahil nga imong gibuhat, kung Ginoo ba'y imong palabuhon or ikaw, doon na na'y corresponding nga resulta nga imong matagamtaman. If not now, probably later on. Mary becomes our Heavenly Mother. Ngano? Liman mo iyang anak, kaya niyang i-entrust sa Ginoo. Isa, Lord, mahal na ko ni Jesus. Imo ni. Imo na ni. Kay mas importante ti ka. O na version sa mga birin. Yung sa Abraham, Ginoo, mahal na mo ning Sarah akong anak. Pero, ingon magkagpatyon. Patyon! Imo Most na siguro rason nga nung gibliss ko sa Ginoo because I heard God told me in my heart when I was in Iloilo sa diyang dayon kong anak ni Jill, ay mga anak, kimatyo man wa makay kwarta, wa kay gasto, wa na mo tabang. Ako na, ingko imo wag ko muilak pagkamatay, tinuod na, nga nung mamakak man ko. Most yung gibliss ko sa Ginoo, another daughter, another child, gibliss ko sa Ginoo in many forms, in many ways, tungod kay, doon ako desisyon nga akong gibuyan. Ingko Lord, mahal na ko na kong anak, liwat pag ginakog dagway, pero ingo makag-imuon, usa na ka replika nga mas importanteng Ginoo nako kumpara sa kong anak. Hama importante nimo imong gusto o ang gusto sa Ginoo. Pero why? There are many instances nung kinabuhi nga muhimo tag poor decision. If it is for God nga nung hisitanta nga mo gambol. Kabalo mo, the antidote of greediness, wa julain, generosity ra gyud. Paghatag ra gyud. Your what you call generosity ay mong paghatag. Being generous, being a giver is the only antidote of your greediness within. Kabalo mo sa panahon galing mag-crisis mo in all aspects, psychologically, emotionally, financially, unya makitas Ginoong muhatag mo niya sa simbahan ba, it does not matter, it does not mean, it is not necessarily nga nagwali ko, aron-ari mo na ako muhatag. Umuhatag mo, mas maayo, o di, wala ko'y problema. Ang importanteng gatudlo ko ninyo, adto mo sa inyong reliyon, adto mo sa inyong parokya, adto mo sa inyong gituan, nga nagatiman sa iyong kalag, subit. Pero ako, di na makapugong sa kuha. If you will misunderstand what I am preaching at this very hour, I'm preaching this for my own benefits, no, you are wrong in thinking like that. Kay, it is not necessary that you will give it to me. What I need to speak is the truth. Kamatuuran. Ngano, pag mag-crisis ta, magkalisod-lisod ta. Somebody told me, brother, it is true, nga panahon gali og mag-crisis ka, i-reverse imong mindset, hatag noon, aron, na ay paabuton. People, this is sowing in times of famine, na principle sa kinabuhi. Kunting gutom, way uwan, hala, pagtanom, bubuhi. Ug na magali kay gripo o gatabay diya pagkugi. Kay bisan crisis na kay makaon ngano tungod kay nagkugi ka. This is the law of sowing in time of famine. Mag-crisis gali mo, sayop gud ang mingon di ko. Ug mag-crisis mo ing na Lord. Bisan nag-crisis ko imo. You got me? Sayop na mi brother, sister or anyone mo ka crisis ko ron. Di sa kuani, pa sa kuana, people,
Kung para nagalis Ginoo, di nimo pwedeng i-negotiate ang Ginoo. Ang mga parents kaniadto in the Jewish culture, di pwedeng adi sa kormo halad sa kong anak, silutan sila. There was no negotiation between God and the parents of the past. That's why it became a law. And if ever naiusa musupak, this person, these parents are subject for punishment. That was the law. Mo nang gimbinto kay sa una na may makinegosyo di kumuhalad sa kong anak. Di saron, di na ko kaya. Pero pag himong balaod, pugos sila. Pero ang concept ana, gimo ng balaod para mahimong trend, mahimong uso ng maginikanan, bisan importante lang anak, kaya na i-give up kay mas importanteng Ginoo para kanila kumpara sa ilang anak. Hamay mas valuable nimo gabutang sa imong kinabuhi, wealth, profession, career, anything, any object, may question, simple lang, kaya ba nimo nang i-give up sa Ginoo kay mas importante siya para nimo? Kaya ba nimong i-offer ang tanan nga naa nimo? Imong talento, imong oras, imong kwarta, imong panahon, kaya ba nimo? Kabalo mo, my dear people, sa pagkatinuod ang Dios di man manginanglan ana. Pero ang tanawos Ginoo ang imong within man, kung kamaupad jud kang muhatag tibag ang Dios may nagkwarta, bugas, pagkaon, financial supports, favors, anyone, no way. Wala. Wa gyud manginanglan Ginoo bisag ikaw ako, kinsa man ta. God is still God without us. Pero nganong pahatagon gyud ta? Nganong paduniton gyud ta? Nganong pa-offeron gyud ta? Nganong i-present gyud ang atong members, pamilya or anything to God? Ngano? God is particular, not sa imong gi-offer, sa imong within. Kung kamaubag ikang mugahin para niya, kamaubag ikang muhatag para niya, kamaubag ikang mualuti para niya. Kay usbo nako daganato pag budget ka sa Ginoo taas, apil mang Ginoo yung budget, og nay budget nga Ginoo, may unang tanggalon aron siguroon ang imo. Do you think that it is right? No, that's a wrong decision. Poor move. Wrong choice. Wrong plan. Ayaw gid ninyo irisang Ginoo. Kay ang tan-awos Ginoo kana mang ikaw. Kana mag-crisis ka, nagisod ka, nagantos ka. Kabalo mo ako, wakus program. 3 reasons. Nagbakasyon ko with my family, or else na ko'y talk sa layo, or else nasakit kung di na ako kaya. Ang agmuari ko, di magina ko kaya. Lipay kang magtanaw, di rin galuya ko. Di na ko kaya. Labi na nga akong usas problema, kining akong liog, kay mao ni pirmi na akong struggle, pero nakita man ako nga medyo progressive na ang akong liog, getting stronger ang akong immune system, pero I'm still human being, subject for sickness, for contamination sa mga virus o bacteria. Pero ang concept nako, samtang makaya nako bisag mag-crisis, way kwarta, nako'y gibate, basta makaya lang. I will preach akong ginang-Ginoo Lord. Although nag-suffer ko, nag-crisis ko, I will preach, I will talk your words to the people, I will disseminate your gospel. Kung sa may batiyo sa Ginoo, kung ako nang imuon, inside cell, very good yun ka ba? Ngano, kay ana lagi mailas Ginoo, kun naanakas decision making, unsang matanga ka nga pagka ikaw. And even according to John Maxwell, a great leader is known during a moment of crisis in his life. Labi na ko na ay gubot sa iyang gidang grupo, ministry, negosyo, anha gid na masukod iyang pagka-leader sa panahong nag-crisis. What to decide, how to decide, what to do, what move he needs to do, ana masukod. Mao na sa panahon di ay nga pangayuos Ginoo ang imong talento, imong oras, imong panahon, imong members pamilya, ayaw na did ayaw na supaka. Ginikanan yung anak mang Ginoo, suporta ayaw kasabi. Inyong anak gusto magpare, ala pasudla, gusto magmadre, pasudla. Di lang ang laki magmadre, bawal na, wa ta ana, wa pay third order ana. Nga naay paras lalaki nga madre, nya paras pare nga babae, wala ta imbintuan ha. Ang point nako, my people, don't hold them. Kung gustoon man nila nga ihalad lang kinabuhis Ginoo. Kabalo mo, nagis ko na tagkwarta, bahande, profession, pero I forgot before I end up.
Tay pinakanindot ihalad. Imong membros pamilya ihalad na, imong silingan ihalad, labi na imong kaugalingon ihalad. Ngano? Kay wa na imong labaw sa pinakanindot nga offering. Kay mo napay pinakadabis nga offering nga pwede i-offer sa tao, dili ra kwarta, bahandi, profession, talents, unsa? Kalag. Imong kalag. Kalag sa imong pamilya, kalag sa imong silingan, mo na pinakadabis offering nga gusto sa Ginoo imong i-offer ngadto kaniya. When Mary and Joseph turn over Jesus Christ at the temple, may sa Lord, niharang among anak, imo ana ni imong silingan, nakita ni mong makasasa, or basta kay silingan, Lord, akong silingan, imo na. Ingna, Lord, akong mga anak, imo na. Lord, akong bana, imo na. Yung ka bas asawa, ang bana mingon, Lord, akong asawa, imo na. Lord, ang tanan akong mimos na imo na. Kung imong ihatag sa Ginoo ang imong mga anak, imong pamilya, imong silingan, automatically, they will become under the protection, the divine providence, the miraculous blessings of the living God are coming upon to the members of your families or to anyone na imong gi-interest sa Ginoo. Ngano? Yung Ginoo pagkabuutan imong anak, no? Imong members pa nagsilingan, kaila imong gi-turn over sa kuha, labi na ang imong kaugalingon. The bottom line of our gospel, turn over everything what is due for God, even your soul. Kay ang imong kalag mo'y pinaka-importanting offering nga gusto sa Ginoo nga imong itugyan ngadto kaniya. Di kwarta, di bahandi, di unsang butanga. Imong kalag mo'y pinaka-the best offering, pinakanindot nga offering. Ang inyong paghahig oras matagbuntag, that is your offering to God. Your soul is offered automatically in the presence of God while watching, listening, while following our broadcast, coming to the Eucharist for us Catholic believers, for non-Catholic believers, coming to your temples, coming to your worship services. That is offering and submitting your souls to the living God. Ug mo nindot, kung reside ka karon, ng imong tibuok kinabuhi, imong idedikar sa pag-alagad, pag-imog maayo, sa paghimog o sa sakto, kang Ginoo nakakita sa kahimtang sa imong kaladman, nga bisan di ay ang imong tibuok kinabuhi, kaya nimong i-give up, tungod kang Ginoo, mo'y pinaka-importante kumpara sa tanang butang. Thank you for joining, watching. Thank you for tuning in. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles na inyong ikinanglan sa inyong kinabuhi. Take note, in every decision, there is a corresponding consequence. Poor decision, poor consequence. Right decision, right consequence. Good consequence. Mao na decide yun in favor of you, in favor sa unsay para sa Ginoo. Mao ni pinakanindot ka desisyon sa imong kinabuhi. Nga mo imong Ginoo, anak, thank you for the love to me. Thank you for choosing me. Thank you for making me a giant in your individual heart. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampos malgabiring Maria, saan sa mga sa anak sa Espiritu Santo, the Word has been furnished. Do it. God loves you.